Welcome back sa ating second hour at agad may makakausap po tayo, mga may kaso daw at may diferensya sa pag-iisip hindi makalulusot sa JBC. Makakausap natin miyembro ng Judicial and Bar Council at ang kinatawan mula sa Academe, si Attorney Jose Mejia. Sir, magandang umaga po. Good morning po. Hi, Attorney. At salamat po sa pag-imbita ulit sa akin ngayong umaga. Opo, alam namin, papasok na kayo sa inyong tanggapan. Saglit lamang, Attorney Mejia. So, paano po ninyo separate ngayon yung mga may kaso, may diferensya sa pag-iisip? Kailangan ba may certification yan na talagang ito'y may diferensya? At ganito po yan, yung pong diferensya sa pag-iisip kasi psychological, psychiatric, ano po yan, aspect po yan. Mm-hmm. It's not, hindi po ito automatic na disqualification, no? Oh. Ito ay gagabay lang sa mga miyembro ng JBC kung kung siya ba ay makakaganap sa kanyang tungkulin ng maayos, no? Yung pong mga talagang nakatakdang disqualifikasyon, yun yung halimbawa, hindi ka miyembro ng bar, o kaya hindi ka natural born, o kaya meron kang kaso pending, yun po automatic disqualification po yun, no? Pero yung sa tingin nyo lang, Sir Efraning, hindi pa muna. Hindi po kasi yun ho ay kumbaga it's a medical and professional competence ang kailangan niya. So gagabay lang po yun sa amin, no? Ngayon, halimbawa, mayroon pong isang ganito ang problema tapos nakalusot, then siguro maybe in the future maaaring balikan sino ba yung bakit ganito, bakit nangyari yung ganito, no? So ito po sa ngayon, ililinawin ko lang po yung psychiatric at saka psychological examinations ay hindi po in fact ito po ay confidential. Confidential dun sa amin at saka dun sa kandidato, no? At yun nga, gabay lang po yun. Hindi po yun automatic disqualification kung sakali mang hindi maganda yung resulta ng kanyang eksaminasyon. Sir, miyembro na ba kayo ng JBC nung nanombra si Chief Justice Corona? Hindi pa po. Hindi pa po ako miyembro nun. May git pa lang po akong 1 taon. At hindi ko po alam kung nung panahon na yon ay mayroon ng ganitong pagsusuri. Kaya po hindi ko rin matiyak kung yung mga kandidato noon ay sumailalim sa ganung pagsusuri. Pero ngayon po, lahat po kailangan sumailalim sa ganitong examination. Oo, mas matindi ngayon, Attorney Mejia. Pero sa kabila po ng maraming mga nomination, yung mga nominado naman, bakit ayaw? Tumatanggi po sila sa palagay po ninyo, Attorney Mejia? Tumatanggi po sila dun sa pagkanilang nominasyon? Opo. Marami na, di ba na tumanggi? Maraming dahilan. Yung iba, siguro hindi sila para sa kanila, hindi nila type o hindi nila magagampanan yung trabaho ng isang CJ. Alam niyo po, ito bilang abogado, hindi rin po kasi lahat ng abogado palagay ko mali yung perception na ang lahat ng abogado, ang kanilang ultimate dream is to become a Supreme Court Justice. Actually, I was about to tell you that. Naakala ko ba lahat ng abogado yun ang wish? Hindi po, di ba meron tayong tinatawag na level of competence? Katulad ko po, ang pangarap ko manatili lamang sa akademya pagkatapos po ng aking stint dito kasi yun po yung palagay kong aking calling, to be a teacher of law. So, ang pangalawa pong sinasabi ko, baka naman po yung iba ay gusto lamang hindi Chief Justice, baka gusto nila Associate Justice lamang at hindi pa Chief Justice. So, maghahantay sila na magkaroon ulit ng pagkakataon na mabuksan para po sa Associate Justice. Marami pong dahilan kung bakit tumatanggi po yung iba. Kaya nga at least nabago ang pagtingin ng publiko. Naku, hindi naman pala pinaglalawayan itong posisyon ng Chief Justice. Hindi po lahat. Hindi lahat. Hindi po lahat ng abogado. Sorry sa term ko. Salivating. Attorney Mejia, saglitan po narito si Den Macaranas. Attorney, magandang umaga po. Den, magandang umaga. May balita ho kahapon na i-require daw ho silang kumuha ng NBI clearance saka ng psychological exam. Ito ho ba'y dati ho naging kalakaran na po ito? Ngayon lang po? Kalakaran na po yan. Kasi yung NBI clearance dapat wala kang kaso. Ang magpapatunay na wala kang kaso, isa yun yung NBI clearance. Yung pong psychological exam, dati na rin po nating panuntunan yan. Bagamat ito'y nagsimula lang yata noong 2009 o 2010. So yun, ganun na kahigpit. Drug test, ang drug test po, hindi. In fact, kung hindi po ako nagkakamali, yung drug test ay
idineklara bilang unconstitutional Opo. ng Supreme Court sa ibang mga larangan naman ng posisyon ng gobyerno. So anyway, sa ano man, hindi po namin nire-require yung drug test dito po sa particular na nomination na ito. How about po yung yung clean bill of health na kinakailangan ikaw kahit alam nyo, iba ho yung pressure pagka ikaw nandyan na ho sa Supreme Court. Meron din po, kasama din po yung sa mga requirements yun, yung medical examination, yung certification of good health po. Opo. Si Dylan po may mapahabol na katanungan. Yes, good morning po. Yes, good morning. May sulat po ba si Attorney Frank Chavez diyan po sa JBC na kine-question daw po itong composition ng JBC ngayon? Actually, kino-question po niya yung composition dahil nga, sabi nga po niya, with due respect at wala namang personal, tinutukoy po niya yung pong constitutional provision na kailangang 7 lamang yung maging miyembro, ano? Opo. Bagamat nung pumasok po kami, ang panuntunan na po ng JBC ay 8 po kasi nangyari po yan kasi ang sinasabi nila, ang original na intention o layunin ng saligang batas ay nung una ay unicameral, no? Opo. Ngayon, nung pong magpalit nung pong magbutuhan at naging bicameral, hindi nila na bago yung ilang provision upang umakma dun sa bicameral, no? At ang pinapaliwanag nga din po ni Senator Escudero, sabi niya, sa rule kasi nila sa Senate, they have to represent the respective house, no? Yung upper house saka lower house, at they cannot abandon that duty. Opo. Sabi niya. So ngayon, sabi niya, yun po yung patakaran, kung mayroon mang talagang pagtatanong dito, kailangan siguro idulog sa tamang larangan. At ito nga ay sa Supreme Court po. Ngayon po, kung dalhin po ito sa Supreme Court, hindi kaya ma-delay itong pagno-nominate ng bagong Chief Justice kung sakasakali po ito pumunta sa Supreme Court? Alam ninyo, maganda po yung obserbasyon ninyo, maari po siguro na magbunga ito ng delay kung sakali man, ano. Sana naman huwag, pero I think there's a possibility if that happens po. Opo. Pero si Attorney Frank Chavez, isa po siya sa mga nominees, hindi po ba? Opo. At hindi naman po niya tinanggi yung nomination? Ang alam ko sa ngayon wala siyang pagtanggi dun sa kanyang nominasyon. Okay, all right po. Opo. Attorney Jose Mejia, ito po muli si Ms. Susan Kay. Para sa ating bye-bye time, sir, may narinig lang ako na ba't hindi na lang daw mag-bar exam muli? Ano ba ito? Nagpapatawa sila? Yan? Mahirap po yan kasi kailangan pa mag-review. Mag-review ulit. Hindi pwede. Yung 90 days, hindi po mahahabol. Pero sir, malabo yon na pa-examinin muli sa bar. Ay, hindi. Opo. Hindi wala po sa panuntunan yun. Opo. Unconstitutional na yun. Attorney Mejia, thank you for your time, sir. Salamat wala po. Naman. Bye, sir. Okay. Good morning po. Good morning po. Si Okay Attorney po. Jose Mejia, mga kaibigan, miyembro ng Academe at miyembro ng Judicial and Bar Council habang mainit ang seleksyon o pagpili sa susunod na Chief Justice. Den Macaranas,